Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 4:06 sa hapon. Gikan sa hulot balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sang bugos nga puwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sang napiktuhan nga sektor, mga dalagko nga balita diri sa Iloilo, kag iban nga bahin sang Kabisayan nagkatungdan. Mga balita nga natipon sa sulod sang nagligan nga 24 oras. Inyo mabatian sa Headliners Was. Kagkaroon, yari ang inyo PBS News Team. Mayong hapon, ini ang Headliners Was. Biyernes, Pebrero 27, tuig 2026. Ininyo tag balita, Joseph Paul Noblesa Tarosa. Kagkaroon sa mga pangulong dinalan. Nag-evacuate bangod sang liwat nga paglupok sang bulkang Kanlaon naglabot sa 209 suno sa PRONIR. DCC sa LGU sa Negros Occidental apektado sang liwat nga paglupok sang bulkang Kanlaon. 12 ka LGU sa Negros Occidental nagpatuman sang class suspension kasunod sa paglupok sang bulkang Kanlaon. Radyo Pilipinas. Headline. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kagkaroon sa detalye na sang aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Naglabot sa 64 ka pamilya o kung 209 katao sa Isla sa Negros ang nag-evacuate bungod sang liwat nga paglupok sang bulkan Kanlaon. Ini ang Sunday sa pinakauling nga monitoring sa Police Regional Office Negros Island Region nga panayon nga nagabantay sa sitwasyon. Ang mga nag-evacuate ang yara subong sa evacuation center matapos maapektuhan sang ashfall. Suno sa PRONIR, nakadeploy ang kapulisan sa banwa sang La Castellana sa Negros Occidental kag sa Canlaon City sa Negros Oriental agud buligan ang mga apektado nga pamilya. Magpatuman sa border control nga masiguro ang seguridad sa mga evacuee labi na batok sa gender-based violence. Ginpanugyanan sa kapulisan ng publiko ang mga turista nga hindi magsulod sa 4-kilometer permanent danger zone para sa ila nga safety. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagdangat sa 16 ka banwa kag syudad sa Negros Occidental ang apektado sang liwat nga paglupok sang bulkan Kanlaon kagabi Pebrero 26. Suno kay Braille Larry Senior sang Negros Occidental Operation Center, naka-record sang ashfall ukon pag-ulan sang abo kag pagpanimaw sang asupre ukon sulfuric smell ang lokal nga pangulan sang Bagos City ni Moises Padilla. Apektado man sang ashfall halin sa bulkan ng mga banwa kag syudad sang Binalbagan, Kawayan, Candoni, Himamaylan, Hinigaran, Hilubaan, Ilog, Isabela, Kabangkalan, La Carlota, La Castellana, Pontevedra, San Carlos, kag Sipalay. Dugang pa ni Senyor, may 22 ka pamilya. Akong 79 katao rin sa La Carlota City kag La Castellana ang nagbakwit kasunod sa epekto sang paglupok sang bulkan. Sa karon para ng pag-aksyon sa mga lokal nga panguluhan sa mga kinahanglanon sa mga apektado nga residente labi na sa tubig ilimnon, pagkaon kag face mask. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpatuman sang class suspension subong nga Pebrero 27 ang 12 ka lokal nga panguluhan sa Negros Occidental kasunod sang liwat nga paglupok sang bulkan Kanlaon. Sunod kay Brian Larry Senior, Deputy Manager sang Negros Occidental Operations Center, suspendido ang klase sa mga bulutuan subong adlaw sa mga banwa kag syudad sang Binalbagan, Candoni, Himamaylan, Hinigaran, Ilog, Isabela, Kabangkalan, La Carlota, La Castellana, Moises Padilla, Murcia, kag Pontevedra. Sakop sang suspensyon ang klase sa tanang bulutuan sa ilang mga nasakupan magluwas na lang. Sa La Carlota nga limitado lang ang class suspension sa mga bulutuan sa Yubo, Araal, kag San Miguel.
Liwat nga nagpahanumdom ang Negros Occidental Operations Center sa tanang residente nga magpabilin nga kalmado kag paday nga maghalong sa epekto sang paglupok sang bulkan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Liwat nga nagbugas ang abo ang bulkan kanlaon alas 9:43 tubtob alas 10:53 sa aga, Pebrero 27 sandig sa IP camera sa Kanlaon Volcano Observatory sa Kanlaon City. Ang aktibidad nagtugas ang plume nga nagsaka sa 1,000 meters sa ibabaw sang baba sang bulkan. Antes ginpalid padulo sa nabagatnan nga bahin nagapabili sa alert level 2 ang Kanlaon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Gindayaw ni Mayor John Edward Gando sang Jordan Guimaras ang mas ginpahapos nga sistema sang Local Government Support Fund nga nako nga bulig para madulong ang nagkalain-lain nga programa sa lokal nga level. Sunod kay Mayor Gando, madugay na ang LGSF apang subong mas ginpahapos ang pagpadulong sa mga programa sa munisipyo kag probinsya. Kung sadto tuman kadamo nga dokumentong kinahanglan, subong mas ginpadali ng base sa direktiba ni Presidente Marcos nga himuon ini nga mahapos kag mas accessible para sa mga lokal nga panguluhan. Sa 10 milyones pesos nga pundo ang ginpain sa Banwa sang Jordan, 5 milyones ang ipain para sa rice subsidy. Sa infrastruktura, tutukan sa lokal nga panguluhan ang pagpatahom sang Jordan Wharf kag kung may dugang nga pundo gamiton ini sa paghimo sang access road sang munisipyo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Gintupok sang kalayong warehouse kag furniture shop sa Barangay Bankers Village, Waling-Waling Street, Dungon Biharo kay ina sang aga Pebrero 27. Ginapanag-iyan sang pamilya Wanesa ang propiedad sa di na pahamtang ang pila ka materyales sa shop, isa ka pick-up, motorsiklo, generator set kag pila pa kagamitan. Sa interview sa Radyo Pilipinas Iloilo kay Sheila Wanesa, ginakakibot na lamang nilang pagtuhaw sang kalayo sa shop ang madasig nga nagdako. Wala na natigayon nga magpagwa ang ila sa lakyan kagamitan sa pagdaba-daba sang kalayo. Padayon ang investigasyon sang BFP sa ginhalinan sang sunog. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa pag-obserba sang Fire Prevention Month, pasangkarupa sang BFP, ang fire safety awareness sa mga pumuloy. Sa Domingo, Marso 1, maghiwat sang Zumba kag motorcade ang Bureau of Fire Protection sa syudad sang Iloilo. Ini pagpahibalo sang BFP sa publiko nga fire prevention na mahiwaton man nga simultaneous nga pagpauwang sang mga sirena sa tanang fire station sa syudad sang Iloilo. Kabay sa mga aktibidad sa fire prevention ang Kitty Fire Square Roadshow. Tudloan ang mga kabataan sang fire prevention, emergency response, ag safety habits kay ilagid magamit kung may sunog. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Philippine Standard Time, alas 4:13 sa hapon. Dugang ang mga balita sa pagbalik sang Headliners Boss. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikhay ng Pinoy, yes? You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Señorita by Shawn Mendes. I love it when you call me señorita. Pintig ng puso ko'y para sa'yo. And Lumayo Ka Man Sa Akin by Rodel Naval. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their meshed names, like Jovelyn or Benjamin. Pero ang isa pang mahilig kutingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento, pauso. Street words or slang, made-up words or familiar words with made-up meanings only a Filipino would know, like praning, anyare, and some that have even made it to the Oxford English Dictionary, like bongga, defined as flamboyant or excellent. Pahala na, balikbayan, high blood. Yup, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like abaca and tamarao. Recent editions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine-sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about Keri o Marites?
Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Radyo Pilipinas News. Fire Prevention Month Fun Run himaton sa Domingo, porsyon sang dalan sa City Proper kag Muliloni, Siraduhan. Detalye sang balita, Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Report. Pila kadala ng siraduhan sa maabot nga Domingo Marso 1 sa natalan ang hiwaton nga Fire Prevention Month Fun Run sang Bureau of Fire Protection. Ang fun run magasugod sa Iloilo City Fire Station, Fort San Pedro Drive, pakadto sa Muliloni Street, liko sa Iloilo Freedom Grandstand, balik sa finish line sa Iloilo City Fire Station. Iga patuman man ang half lane road sa left lane sang Fort San Pedro Drive padulong sa Muliloni Street. Ginabisuan naman ang mga motorista nga maglabay sa alternatibo nga mga lagyan. Ang fun run kabahin lamang sa mga selebrasyon sang Fire Prevention Month, sa din ginabisuan ang publiko nga mag-alerto sa insidente sang sunog. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. News. LTO 6 gin-terminate kag gin-suspende ang duha ka enforcers nga naulami sa extortion. Detalye sa balita, Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Report. Ginopanugan sang penalidad sang Land Transportation Region 6 ang duha ka mga law enforcers nga naulamid sa insidente sang pagpangutong. Lakip diri ang isa ka lalaki nga gin-terminate, samtang gin-suspende naman ang isa ka babae nga enforcer. Sa investigasyon sa Land Transportation Office Region 6 na diskubrihan nga nagabaton sang kwarta ka goods sa mga ginreklamo nga empleyado sa baylo nga hindi nila pag-isyuhan sang TOP ang ilang madakpan nga violator. Suno kay LTO 6 Director Attorney Gaudioso Hidospan II, kabahin sang internal cleansing sang LTO nga mando ni Assistant Secretary Marcos Lacanilao kag sang DOTR paagi kay Secretary Giovanni Lopez, hindi nila pagpalampason ang kasubong nga modus. Ginainganyo man sang ahensya mga motorista nga i-report sa talatapan ang modus ginakalumiran sang mga personnel labi na sa extortion activities. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Nagbisita kay Governor Arthur Defensor Jr. ang mga katapusang Bureau of Immigration bilang kabahin sa coordination efforts para sa seguridad sa mga delegado sa ASEAN 2026. Naibaluan nga ari sa Iloilo Bureau of Immigration para maghatag assistance bilang kabahin sa Community on Security, Peace and Order Emergency Response nga nakatoka sa pagsiguro sa kaluwasan kag katawhayan sa mga aktibidad sa ASEAN sa Pilipinas. Ipasali sa BI nga handa ini kang nagapakig-angot sa Kapitolyo sa pagpasangkad sa seguridad kag koordinasyon. Radyo Pilipinas News. Ikatatlong nga season sang istorya TNK sa DTI Western Visayas magapalayag na sugod sa Domingo. Detalye sa balita, JP Herman. Radyo Pilipinas Report. Agapanumbalik na sa kahanginan ang istorya TNK sa Department of Trade and Industry Western Visayas o kung DTI-WV sa maabot na Domingo, Marso 1. Ang istorya TNK nga nagsugod sa pag-ere sa Radyo Pilipinas Iloilo sa tong Marso 2024 nagapaalinton sang nanuaytuhan nga programa sa DTI para sa manegosyante kag mga consumer sa rehiyon. Sa ikatatlo sining nga season, bit-bit sang programa ang mas ginpamaskog, mas relatable kag mas inspiring nga segment para sa tanan. Nakip sa mga balantayan ang segment nga tanong ng consumer kag TNK feature nga magapabati sa mga dadayawon nga istorya sa mga lokal nga MSME sa rehiyon. Kaupod si DTI Regional Information Officer Judy Saho ang istorya TNK Season 3
Mabatian kada una nga Domingo sang bulan, alas 2 sang hapon. Sa Radyo Pilipinas Iloilo DYLL 585 kHz, Cable Star Channel 29, kag DTI Region 6 Facebook page. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nahuman na ang barangay hall sang Barangay San Antonio sa Banwa sang Uton, pinakadako nga barangay hall sa Banwa. Ginpangunahan ni Governor Arthur Defensor Jr. ang San Antonio Multipurpose Barangay Hall nga ginbuligan punduhan sang Iloilo Provincial Government. Sandig sa Kapitolyo, 4 million ginhatag nga pundo sa provincial government para sa pagpatapos sang proyekto gikan sa National Tax Allotment. Ang pasilidad may duha ka panalgan nga nagaserbi one-stop shop para sa daycare center, health center, activity center kag session hall. May haraman ni sang roof deck nga nagaserbi lookout para sa mga opisyales kag residente. Magaserbi man ang barangay hall bilang evacuation area sa tiunsang kalamidad kag emerhensya. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginpaydalom sa Youth Development Session ang masobra 70 ka pamatanon nga kabahin sang Indigenous Peoples Community sa Barotac Viejo kag benepisyaryo sang 4-piece. Ginpaydalom ang pamatanon sa coloring session, storytelling, arts and crafts kag orientation sa Indigenous Peoples Rights. Lakip man ang basic first aid discussion sa personnel sa DSWD kag Bureau of Fire Protection, Barotac. Ang inisyatibo kabahin sa commitment sang ahensyang ipalapit ang mga serbisyo ng gobyerno sa mga pumuloy labi na sa far-flung kag indigenous areas sa rehiyon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mga estudyante kag manunudlo sa Rio nagtipon sa ECETU para diskusyonan ang meteorology pinagi sa Met4U. Detalye sa balita, JP Herwas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagtipon sa Iloilo Science and Technology University kung ECETU ang mga manunudlo kag mga estudyante sa rehiyon para diskusyonan ang meteorology pinaagi sa Met4U sang Philippine Meteorological Society Incorporated. Ang Met4U kung Meteorology for Young Scientists, isa katuigan nga aktibidad sa nasambit nga organisasyon sa handom nga makainganyo sa madamo pa nga pamatanon nga magtuon sang meteorolohiya. Sunod kay Karen Conda Butin, Head Organizer sa Met4U. Ang aktibidad ginalakipan sa Met Education nga nagatuyo nga maghana sa mga manunudlo sa high school nga nagatudlo sa physical science kag kasubong nga mga subject. Hiwato naman sa Sabado ang Meet the Met para sa mga college student kag ang Met Innovation nga isa ka paindis-indis para sa mga high school student nga may innovative project sa meteorology kag DRRM. Samtang, ginpasalamatan ni Conda Butina ng inpagtingwa sang ECETU nga makatanyag sang BS Meteorology Program sa publiko. Ang ECETU amo ang mangin 11 nga bulutuan sa Western Visayas kag ikalima sa bugos nga Pilipinas nga magtanyag sa nasambit nga programa. Kadungan sang iya pagpanginbulahan, ginpasalig ni Conda Butin nga handa ang ila grupo sa pagsuporta sa bulutuan sa pagpreparar sini sa mga estudyante nga magapangalagad bilang the best DRRM officers kag meteorology sang pungsod sa palaabuton. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo. Radyo Pilipinas News. Philippine Standard Time, alas 4:24 sa hapon. Kagamihan manatipon nga balita sang PBS Radio Pilipinas Iloilo News Team Biyernes, Pebrero 27, tuig 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey.
at sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.